Okay, ito pong aklat ng muli, good morning sa atin at lalo na sa mga nasa sumusubaybay sa ating online at saka sa Facebook account natin, sumusubaybay sa ating YouTube channel at good morning, good afternoon, good evening kahit saan man po kayo sa parte ng mundo na sumusubaybay sa ating ministry. Ano po ay nawa pagpalain kayo ng Panginoon ngayong umaga sa ating bagong papag-aralan about itong topic natin, the Heavenly Council, part number 1 tayo. Ano po ngayong umaga dito po sa aklat ng Psalm number 89. Pag-aralan po natin itong Heavenly Council na binabanggit po dito, ano po, mula verse number 5 actually, ano po, hanggang verse number 7. Kaya puntahan ho natin ito. And basahin ko ulit sa Psalm number 89 verse number 5 hanggang verse number 7. And the heavens shall praise thy wonders, O Lord, thy faithfulness also in the congregation of the saints. So, maliwanag po diyan yung binabanggit na congregation of the saints. Saan ba itong congregation of the saints? Malalaman ho natin na po saan itong congregation of the saints. Obviously, this congregation is in heaven, ano po, dahil binanggit diyan, and the heavens shall praise thy wonders in the congregation of the saints. Sa susunod na verse number 6, this congregation is in heaven because sa verse number 6 sabi doon, who in the heaven can be compared unto thee, O Lord, who among the sons of the mighty. Again, itong mga sons of the mighty, ito po yung tinutukoy sa verse number 5 na congregation of the saints in the King James Version. Malalaman natin maya-maya yung exact translation po nito sa eclectic version, ano po. But let us lay down ito pong premise na papag-aralan natin ngayong umaga. In verse number 7, God is greatly to be feared in the assembly of the saints. Again, okay, the assembly of the saints mentioned sa verse number 7. Again, we will ask the question, where is this assembly of the saints? We will learn about, if we use the eclectic version of the Bible, because in the eclectic version we will go through ito pong recently compiled 5,400 manuscripts of the scripture, okay, or specifically of the New Testament, ano po, at confirmed dito po sa pinapag-aralan natin ngayong umaga, ano po. So we will observe that principle of studying the Bible. Also, this study is not sanctioned or regulated by any known system of faith or declaration of faith. This is just a plain study of the Bible as it is, without any preconceived idea. Ano po? Okay, so ano ba itong topic natin na binabanggit na the Heavenly Council na binabanggit sa Psalm number 89? Ano po? Okay, so puntahan natin ito. Yan ang premise natin, ano po.
Psalm number 89. Puntan natin itong binabanggit na isa-isahin natin itong verse number 5. Ano ba ibig sabihin nitong congregation of the saints? Opo. Pag sinabing congregation of the saints po dito, yung salitang saint po dito, okay, yung salitang saints, ano po, in the New Testament, these are human believers, ano po, okay, in the New Testament, especially specifically doon sa writings ni Apostle Paul, pag binabanggit niya yung mga saints, these are people on earth believing continually on the Lord. Yan ang mga saints, ano po, na they are theologically called the sanctified, the separate, mga hiniwalay ng Panginoon. Ano po? Sa pamamagitan ng kanyang dugo, hiniwalay tayo mula sa ating kasalanan, mula sa kaparusahan ng kasalanan natin, kaya binabanggit tayong the saints in the New Testament. But in the Old Testament, dito sa Psalm number 89, itong saints po na binabanggit ho dito, ano po, is not referring to persons. They are not referred to as people who are believers on Yahweh. In fact, ito pong original word ng saints po dito, the Hebrew word there is kadosh. Kadosh. Q-A-D-O-S-H. Yan ang Hebrew. Ano po? Salitang Hebrew ng saints. At ang ibig sabihin ng kadosh, ano po? It refers to, ito yung interlinear Hebrew. It refers to an angel or a holy one. Ano po? Okay? So, an angel, kadosh. So, alam na natin. So, the correct translation po dito dapat is in the congregation of the angels, hindi saints. Kinakailangan malaman natin kasi nagkakaroon ng kaguluhan pagka hindi natin binabalikan yung original word. Dahil ang mga in the Old Testament, nung lumabas ang bansang Israel mula sa Egypt, at Moses then was the lawgiver, the judges of the nation of Israel, at nakita yan ng kanyang father-in-law, si Jethro. Ang sabi ni Jethro, ikaw ay pinapahirapan mo ang sarili mo. Lahat ng problema ng bansang Israel, 6 na milyon tao yan, ikaw ang sumasagot. Kung meron silang katanungan, ikaw ang sumasagot. Kung may problema, ikaw ang sumasagot, sabi ni Jethro. Ang payo ni Jethro kay Moses, sabi niya, pumili ka ng mga elders sa nation of Israel, mga 70 elders yan, mabasa natin yan sa Exodus, ano po. At yun ang mga ngasiwa tutulong sa iyo. Kung mga maliliit na problema, di sila nasasagot. Pag malaking problema, ikaw sasagot, sabi ni Jethro. So, sinunod ni Moses yung payo ng kanyang father-in-law, at mula noon, yung 70 elders ng nation of Israel, yan yung mga tinatawag na saints doon, ano po, mga katuwang ni Moises. But in this Psalm number 89, the congregation of the saints po dito, hindi yan tumutukoy sa 70 elders ng Israel. Ano po? Bakit hindi? Kasi itong mga congregation na ito ng saints, they are in heaven, sabi diyan. And the heavens shall praise thy wonders, thy faithfulness also in the congregation of the so this congregation, this sabihin natin church, this assembly,
is in heaven. So they are not referring to the 70 elders dahil ang 70 elders po ay nandito sa lupa sa kapanahunan ni Moises. So hindi ito yung 70 elders. Ano po? Okay, so maliwanag diyan. Another argument natin ano po na ito pong congregation of the saints, they are not referring to men chosen by Moses. Ano po? Dahil sabi dito sa susunod na verse, ano diyan? For who in heaven can be compared unto the Lord? Who among the sons of the mighty? Again, itong sons of the mighty, they are not men. They are not the 70 elders. Okay, dahil if we go back to the original word sons of the mighty, yung original word ng yung Hebrew word ng mighty, diyan ano po. Okay? The Hebrew word of the English word mighty dito, who among the sons of the mighty, the original word there is El. Okay? It refers to, sabi sa interlinear Hebrew, it refers to a deity. It refers to a God with a small g. Okay? God with a small g. Yang mighty na yan. Therefore, alam na natin na ang correct translation diyan dapat ay, and who among the sons of God, okay, sons of God can be likened unto the Lord. Logical dahil itong sons of God na ito, they are referring to angelic beings. Ano po? So itong who among the sons of God, they refer to the angelic host na binabanggit na mga congregation of the saints. So congregation of the saints sa verse number 5, and sons of the mighty in verse number 6 are synonymous. Pareho yan mga tinutukoy yan mga angelic beings mga kapatid. And lastly, dito po sa verse number 7, ano po, binanggit na naman dyan yung God is greatly to be feared in the assembly of the saints. Binanggit na naman yung saints dyan, ano po, kadosh, yung Hebrew word kanina, referring to angelic spirits, spiritual beings, ano po. So, mga synonymous terms dyan, ulitin natin sa verse number 5, congregation of the saints. Verse 6, sons of gods. Verse 7, assembly of the saints. These are all angelic beings according to the scripture, according to the eclectic version. Ano po? Hindi ito tumutukoy sa mga tao. Dahil ang pinapag-usapan dito ay mga grupo doon sa heaven. Sabi diyan sa verse number 6, who in the heavens, okay? God is greatly to be feared in the assembly of the saints. Sabi po diyan, ano po, sa verse number 7 and verse number 6, and the heavens shall praise thy wonders. So itong mga grupo na ito na congregation of the saints, sons of God, or Beneha Elohim sa Hebrew sa verse 6, and assemblies of the kadosh, of the saints, referring to angelic beings mga kapatid. So dito makikita natin na meron pong assembly. Second observation natin dito po sa verse na pinapag-aral natin, meron pong assembly, meron pong pagtitipon. Meron, sabi sa verse number 5, congregation. Sa verse number 6, meron po dyan, among the sons of the mighty, they are assembled in heaven. And
In verse number 7, the assembly of the saints. So yan yung mga clue po natin mga kapatid. Ano po? Yan ang mga clue natin dito sa Psalm number 89. And finally, puntahan natin yung Psalm number 82. Opo, kung mapupuntahan natin yung Psalm number 82 ay saan na ba yung Psalm number 82? Punta natin yung Psalm number 82. Saan na ba yung previous? Ito ba yung previous natin? 82. Ayan. Ha? Punta natin 82. Para mabagal ako kasi hindi ko makita yung ano natin. 82. Bagal ang internet natin. So, dali lang ha. 82 na ba yan? Yan. Verse number 1. Okay? Nasabi niya sa Psalm 82, verse number 1. Ay. Psalm 82. Verse number 1. Ayan, pakinggan natin. Ito po, Psalm 82 verse number 1. Ano po, makita nyo naman sa inyong screen. This will lay the foundation ng papag-aralan natin na po. Psalm number, tingnan ko sa kabilang gadget ko para may project natin. Ayan. Okay, verse number 1. God, sabi diyan, standeth. Pakinggan natin ha. God standeth in the congregation of the mighty. Okay, again, nandiyan na naman yung napag-aral natin kanina sa Psalm 89, ano po, yung congregation of the saints. Alam na natin yung saints na yon referring to angels, at itong mighty ones na binabanggit dito, they are referring to an Elohim, to God's small g. Okay? Yung mighty, yung El, the original word niyan. So itong congregation of the mighty, pinagsama na po dito yung assembly of the saints and congregation na binanggit doon sa Psalm 89. Ano po? God standeth in the congregation of the mighty. He judgeth among the gods. Okay, so ito, titingnan po natin ano pa sinasabi ng salita ng Panginoon dito dahil ito kung according sa mga set of declaration of faith ay nagkakamali po sila dito mga kapatid. Ano po? Dahil when we according to sa declaration of faith, when we in theology speaks of a God, nibigyan tayo ng assumption na itong God po dito is referring to a particular being with a set of attributes like omnipotence, omnipresence, holiness, eternality, and immutability. Ano po? Pero dito po sa Psalm number 82, verse number 1, dito natin makikita itong
congregation of the mighty, sabi diyan, ano po, okay? Isang ito yung pinapag-aralan natin ngayon, mga the council in heaven, ano po. Okay? The heavenly court or the heavenly council, ano po. Itong congregation of the angels, sabi po diyan, ano po. Congregation of the mighty ones. Okay? Now, verse number 1 po 'yan, ano po. Again, we will go back to verse number 6. Ano po? Ano po? Okay, ito. Sa verse number 6, ang sabi po dito, I have said ye are gods. So, sino itong ye are gods na binabanggit dito? Referring dito sa verse number 1 na itong congregation of the mighty. Iba po yan sa God standeth, sabi diyan, in the congregation of the mighty. So there is a council in heaven presided by God himself. Ano po? Na ang mga kapareho po dito, ang mga kausap niya po dito ay itong congregation of the mighty or the angelic beings. Also, he, referring to God or Yahweh, judgeth among the gods. Again, he, referring to God or Yahweh, judging among the gods. Plural gods. Ano ho? Itong mga gods po dito, this is referring to the angelic beings or the congregation of the mighty. Okay? Ayan ha, tignan natin yan. Yan ang kausap dyan sa verse number 6. Sabi ng Panginoon, ye are gods. Sino yung gods? Yung mga angelic beings. And all of you are, ano sabi dyan? Children of the Most High. Or, itong mga angelic beings, tinawag ng Panginoon na sons of gods. Or Beneha Elohim. Okay? In Hebrew, Beneha Elohim, children of the Most High. Kausap niyan ang Panginoon. Sabi niyan, ye are gods. Sabi ng Panginoon sa kanila, ano, and all of you are my children. They are the assembly or the congregation in heaven. Ano po, na pinapag-aralan ho natin dyan. Ano po, ito po yung topic natin na the heavenly council. Okay? So, maliwanag po dyan. So, meron pong again, sa mga verses na ito, maraming verses ito na magpapatunay na there is a heavenly council. Ano po? Pero dalawang part lang sa Psalms na pinuntahan natin to give us an idea na meron ngang heavenly council. Ano po? Okay? So, mahabang pag-aaral to pero unti-untiin natin dahil mahalaga ito sa pagkaalam kung paano natin ito yung magtuturo sa atin, magbibigay sa atin ng magpapalakas sa atin ng pananampalataya na ang Panginoon ay kontrolado niya lahat ng bagay dito sa mundo. Ano po? Na kung tayo po ay mga tunay na naniniwala sa Kanya, ay hindi ho tayo natatakot sa anumang mangyari dahil alam natin na ang Panginoon, He is in control of every atom, so to speak, in the universe. No atom is out of control dito po sa universe dahil sa lesson na ito na pinapag-aralan ho natin. Ano po? They are all controlled by the heavenly council na nakita ho natin dito sa mga verses na ito. So we cannot deny the fact that there is a heavenly council. More so, yan po ay binigyan din ng katuruan, ano po, o ng halaga, o binigyan din ng sabihin nating tawag dito, pagtuturo pa sa Daniel, ano po. Maraming beses sa aklat ni Daniel, Daniel 4,
Daniel chapter 7, and the whole of Daniel chapter 10 speaks about a heavenly council. So ang challenge sa atin ay tingnan natin ang Bible bago tayo maniwala sa mga system of faith na itinuturo sa atin, mga kapatid. Ano po? Dahil ang daming nagkakamali dahil, sa mga bagay na ito dahil hindi nila inaalam muna kung ano talaga ang tinuturo ng Bible. Sinusunod na lang nila kung ano ang system of faith or mga articles of faith na nababasa nila, yun ang sinusunod nila at hindi na pinupuntahan yung ano ba talaga ibig sabihin ng salita ng at face value. Ito ba at face value, makikita mo ano ba talaga sinasabi ng salita ng Panginoon. No? Maliwanag naman po diyan mga kapatid, di ba? Sa lalong-lalo na sa verse number 1 diyan, di ba? Ang sabi diyan, God, Yahweh, is, anong sabi? Standeth in the congregation of the mighty. He, Yahweh, judgeth among the gods. Okay? So dito, makikita natin yung mga discrepancies compared sa mga system of faith or articles of faith na laganap sa mundo ngayong umaga. So, we do not care. What we care about is kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. This study will just point you to the dots at by the grace of God, you can be able to connect the dots and see for yourselves ano ba talaga ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Okay? So, again, bago tayo magpatuloy, ano po? Ito po yung first part ng pag-aaral po natin about itong the heavenly council. Part 1 po nito, ano po? Okay, so papag-aralan natin sa part 1 ito pong pagkagamit, ano po? The usage of the Hebrew word Elohim. Paano ba ginamit ang Elohim sa Bible? Ano po? Ito, this is a hindi exhaustive study but an overview study of the usage of Elohim dahil kung pupuntahan natin lahat ng verses sa Old Testament, marami po dito dahil the Hebrew word Elohim in the Old Testament are mentioned 2,300 times. Binanggit yan, ano po, in the whole of the Old Testament. So, kung pupuntahan natin yan lahat ngayong umaga, ay maubos ang oras natin, ano po. So, itong mga verses na pupuntahan natin are just enough to point to the fact that the usage of the word, Hebrew word Elohim in the Bible ay ginamit po siya ng maraming pamamaraan, ano po, okay? So puntahan natin itong mga verses that will point to the fact na at least there are 5 ways in the Old Testament the word Elohim was used. So yan ang part 1 po natin, ano po. Tingnan ho natin itong Elohim na ito, ano po, the usage of the word Elohim, ano po. Malalaman natin sa pagkagamit ng salitang ito ay we will come to the conclusion kung ano talaga ang ibig sabihin ng Elohim, ano po. Okay? So number 1, puntahan natin itong first part, ano po, itong unang lugar sa Biblia paano ginamit itong word na Elohim. Okay, so ready? Puntahan natin itong mga verses na ito. Una ay itong 1 Kings 11 33. Puntahan natin itong 1 Kings 11:33. Sana ba yung 1 Kings 11:33 natin?
natin ha. 1 Kings 11, verse number 33. Okay. Saan na ba yung home screen nito? 1 Kings home screen. Asan yung home screen nito? First Kings 11, ano to? Ito ba yung nagluloko tong ating ano? 1 Kings 11, verse number 33 pala. 1 Kings 11. Okay. So, saan na tayo? Hirap hanapin dito. First Kings. Saan na ba First Kings? Dali at di ko makita. First Kings ito. Chapter 11. Okay, bear with me dahil naglalag tong ating net natin. Chapter 11 na to. Asan nung chapter 11? Chapter 11. Verse number 33. 33 tayo. Yan. Tingnan natin ano sinasabi. 1 Kings 11, 33. Dito makikita natin paano ginamit. Saan yung 33? Ayan, ito mahaba na ito. Ayan, yan. 1 Kings 11:33. Makikita natin yung unang pamamaraan, unang way. Paano ginamit yung salitang Elohim. 1 Kings 11:33. Okay, the Bible says, anong sabi dito? Because that they have forsaken me and have worshipped Ashtoreth, the goddess of the Sidonians, Chemos, the god of the Moabites, and Milcom, the god of the children of Ammon, and have not walked in my ways to do that what is right in mine eyes, and my statutes and my judgments as David his father. Ayan, makikita natin. So ito makikita natin yung unang usage ng salitang Elohim. Ano po? Saan ba yung Elohim diyan? Yung salitang the goddess of the Sidonians, the god of the Moabites, the god of the children of Ammon. Ano po? In the original word, yung salitang binanggit natin diyan, goddess, God dito sa 1 Kings 11:33. Ano po? Ito ang original word there is dali, nagugulo ako. Is Elohim. Okay? Elohim ang paggagamit diyan, ano ho? Itong God of the Moabites, Elohim. God of the children of Ammon is Elohim din, ano po? Itong goddess of the Sidonians, Elohim din yan. So ito yung unang way of Elohim, paggagamit ng Elohim in the Old Testament, ano po? Okay? So maliwanag diyan, ano po? Pangalawa. Deuteronomy 32:17. Pagnan natin ng Deuteronomy 32:17. Ano po? Okay, balikan natin yung
Ano natin? Saan na ba yung home screen dyan? Deuteronomy 32 17. Okay, 32. Chapter 32 ng Deuteronomy. Verse number 17. Yan, sabi dito. Ito yung pangalawang usage ng word Elohim in the Bible. Verse number 17. Saan number 17? Ito. Anong sabi? Deuteronomy ano yan? 32:17. Babasahin ko po, ano po. Okay, ito ang sinasabi, salita ng Panginoon, ano po. And they sacrifice. Tingnan nyo ha. And they, sino tong they? The nation of Israel. Babasahin mo itong Deuteronomy 32. They sacrifice unto devils. Okay? Not to God, not to Yahweh, to gods whom they knew not. Tingnan niyo yung pangalawang paggagamit ng Elohim, ano po. Yung una is God with capital G in a singular form, Elohim yan, or El, ano po, El. Okay? Legally, El. Yan. To gods, Elohim na yan, ano po, kasi may S, dahil yung salitang Elohim is a plural form, ano po. Okay? Gods whom they knew not, and to new gods, Elohim again, that came newly up, whom your fathers feared not. Sabi po dyan, mga kapatid, ano po. Okay, so ano yun? Titingnan natin ito. Ito yung second area kung paano ginamit yung salita, yung Hebrew word na Elohim in the Bible, ano po. Okay, ano to? Now, surprisingly, itong mga gods na ito, they are not the true and living God, kasi according sa English grammar na lang, yung God dito, yung unang God po dito, capital G is El. That is referring to Yahweh. At yung susunod na gods na dyan is Elohim na, small g with an S. Okay, but surprisingly, ito pong kung titingnan ho natin dito, tingnan nyo po, itong gods, yung small g with an S, itong gods whom they knew not, is and gods that came newly up, ano po, is not the true and living God, is not Yahweh. Ano po? But they are what the Bible says, the devils. Sabi diyan, they sacrifice unto devils. Sino ba itong devils na ito? Okay? Itong the Hebrew word ng devils po, ito ay shadin. Shade or shadin. Okay? Ang Hebrew, ang plural form niyan, singular form niya is shade. Ang plural form niyan is shadim, the devils, referring to itong mga gods or Elohim that they knew not, and Elohim that came newly up, in contrast with Yahweh. Sabi diyan, mga kapatid. So ito yung pangalawang area paano ginamit yung Elohim. First, ito pong 1 Kings 11, referring to the gods of the Gentiles, gods of the nations surrounding Israel. Ginamit po diyan sa Bible ng mga Elohim, ano po. At pangalawa, itong Deuteronomy 32, yung salitang demons or devils, ano po, ay tinutukoy din ng mga Elohim dito po sa Deuteronomy 32:13.
verse number 17. Ano po? Okay? So yan ang pangalawa. Pangatlong area. Konti lang ito, mga limang areas lang po ito, ano po. Kaya madali lang po tayo, ano po. Okay? So ito first part natin ng pag-aaral po natin ng subject natin na the heavenly council, ano po. Okay? So pangatlong area, puntahan natin itong 1 Samuel 28. 1 Samuel 28 verse number 13. Ito ay merong magandang kwento dito sa 1 Samuel 28. Ano po? Saan na ba yung 1 Samuel 28 natin? 1 Samuel, okay, 28 verse number 13. 13. 13. Okay, ito makita natin yung kwento dito, ano po. Verse number 13. Ito yung pagkakataon na si King Saul King Saul ano po ay pumunta sa witch of Endor. Okay, sabi niya si King Saul, ano po. Kasi hindi na nakikipag-usap ang Panginoon kay King Saul dahil hindi naman siya sumusunod sa Panginoon ng wholehearted. Ano po, he rejected the commandments and the statutes of the Lord. So hindi na sumasagot ang Panginoon sa King Saul. Kaya in desperation, gusto niya makausap si Samuel. So namatay na si Samuel noon dito sa kwento dito sa 1 Samuel ano ba ito? 28, ano po. Okay? So pumunta siya sa witch of Endor. Pumunta siya sa ano to? Ang tawag diyan, mga familiar spirits, mga ang tawag diyan sa Tagalog, mga mangkukulam, ano po. Sila po ay may kakayahan na tumawag ng mga espiritu sa ilalim ng lupa. Sabi po dito, ano po. Ito yung pinuntahan ni King Saul, ano po, yung witch of Endor, ano po. At ang sabi dito sa verse number 13, and the king said unto her, to the witch, be not afraid, for what sowest thou? Okay? And the woman said unto Saul, I saw gods ascending out of the earth. Okay, dito nakita niya, ano, tinawag niya yung espiritu ni Samuel at nakita ng mangkukulam na lumalabas yung kaluluwa ni Samuel mula sa lupa. Sabi po dito, ano po. Okay, so sabi ni King Saul, huwag kang matakot kung ano makikita mo. At sabi niya, ang nakikita ko ay ito, sabi niya sa verse number 14, ano po. What form is he of? Ano ba itsura niya? And she said, ano to? An old man cometh up, and he is covered with a mantle. And Saul perceived that it was Samuel. And he stooped, He stooped with his face to the ground and bowed
himself. So dito makikita natin ano po. Pinatawag ni King Saul yung espiritu ni Samuel at nakita ng mangkukulam na lumalabas yung kaluluwa ni Samuel mula sa lupa. Sabi diyan ano po. At tingnan natin sa verse number 13 anong sabi ng witch. Ano sabi ng mangkukulam? Nakita ko ang Diyos na umaakyat lumalabas mula sa lupa, sabi diyan. I saw God's ascending out of the earth. Okay? So ito yung pangatlong way na ginamit yung salitang Elohim. Ano po? I saw God's or Elohim ascending out of the earth. Yung una, Elohim was used to show the gods of the Gentiles sa 1 Kings 11:33. Pangalawa, sa Deuteronomy 32:17, Elohim was used for the demons and devils that the nation of Israel are worshiping instead of Yahweh. Pangatlo, dito sa 1 Samuel, ito pong disembodied spirits ni Samuel ay tinawag na gods or Elohim. Dito, ano ho? Okay? Yung spirito, ibig sabihin pala ang tao pag namatay, yung kaluluwa niya tinatawag na Elohim. Okay? Or gods. Sabi po dito. Disembodied spirits of human being are called in the Bible also as gods, not only the gods of the surrounding nations of Israel, not only ito pong mga demons in Deuteronomy, but even itong kaluluwa ng tao tinatawag ng Bible na mga Elohim. Yan yung pangatlong area ano po na paggagamit ng salitang Elohim in the Old Testament, ano po. Okay? And sa ito pang-apat, pero kapareho ito ng number 2. Ano po? Okay? Demons as mentioned dito po sa Deuteronomy 32, ano po? On the earth, ano po? Ay ginamit din yung salitang Elohim sa mga hosts of heaven. If we go to the book of Deuteronomy 29, ganito ang binabanggit, ano po? Tingnan niyo, ano po? Tingnan natin sa Deuteronomy 29 at makita natin 29 na to. Verse number 26. 26 ba ito? 26. Ganito ang sinasabi. 26. Ano 26? Again. For they went and served other gods. Elohim na naman yan. Ano po? Okay? And worship them, gods whom they knew not, and whom he had not given unto them. Ano po? So ito yung sino itong mga gods na sinasamba ng bansang Israel instead of Yahweh? They worship another Elohim. Ano po? Dito sa Deuteronomy 29 verse number 26. Sino po ang mga ito na mga tinatawag na other gods? Sino ba itong mga other gods na ito? Malalaman natin dito sa chapter 17 verse number 3. Punta natin yung chapter 17 verse number 3, ha? Dahil malalaman sino ba itong mga Diyos na ito. 17 verse number 3. Yon. Ano sabi? Verse number 3. Ano sabi? And hath gone and served other gods,
and worship them. So sino-sino itong mga gods na or Elohim na sinamba ng bansang Israel maliban sa Panginoon? Ano to? Either the sun, ano to? Worship other gods and worship them, either the sun or the moon or any of the host of heaven which I have not commanded. So itong mga other gods daw na ito, they are synonymous itong mga hosts of heaven. So sino itong mga host of heaven ito na sinasamba ng bansang Israel, ano ho? Hindi lang yan mga araw o mga buwan o mga bituin. Pero pag sinabing host of heaven ay tinutukoy yan sa mga, punta natin yung chapter 4. Chapter 4 ng Deuteronomy, malalaman natin kung sino-sino mga ito. Verse number 19. Verse 19. 19. Ito ang sabi. Alaman natin kung sino-sino itong mga host of heaven na ito. Deuteronomy 4:19. Ano sabi? Unless thou lift up thine eyes unto heaven, and when thou seest the sun and the moon and the stars, even all the host of heaven should be driven to worship them and serve them, which the Lord thy God hath divided all unto all nations under the whole heaven. So dito makikita natin yung mga host of heaven na ito na binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon bilang mga tagapagbantay ng mga lahat ng bansa. Dito, sabi, dito natin makikita na lahat ng bansa sa mundo may mga nagbabantay ng mga Elohim or mga sons of God. Andyan, maliwanag ho dyan. So itong mga host of heaven na ito, referring to the guardians of all nations. Halimbawa yan yung napag-aral natin sa Daniel chapter 10, di ba? Yung guardians or watcher ng Greece and Persia na binanggit doon, At ang watcher naman ng bansang Israel was Michael the archangel, sabi diyan, So dito yung mga host of heaven pala ay mga angelic beings, mga kapatid. Yan ang mga sinasamba na mga Elohim ng bansang Israel. So ito yung pang-apat na area na ginamit yung salitang Elohim in the Bible. Okay. Lastly, pang-lima, kung saan ginamit itong salitang Elohim. Makita natin dito sa aklat ng siyempre Genesis chapter 1 verse number 1. Ito maliwanag, kita natin, Okay, ano sabi diyan sa Genesis 1:1? Sabi diyan sa Genesis 1:1, this is in Hebrew. Ang sabi sa Hebrew, Barashit Elohim bara Shamayin Eretz. Okay, yan. Yan ang Hebrew form ng Genesis 1:1. In the beginning, God, Elohim, created the heaven and the earth. Ito yung panglimang area na ginamit yung salitang Elohim. Barashit, in the beginning, Elohim, God, bara, created, the heaven, Shamayin, and the earth, Eretz.
Okay, yan yung Hebrew. Barashit Elohim bara Shamayin Eretz. Yan ang Genesis 1:1 in Hebrew. Ito yung panglimang area kung saan ginamit yung salitang Elohim kasi yung God yan is Elohim, ano ho. Kanina yung God sa Deuteronomy was El, di ba? Pero dito sa Genesis 1:1, yung God po dito is Elohim. Okay, so makikita natin dito yung panglimang area na kung paano ginamit yung salitang Elohim sa Bible, mga kapatid, ano po. Okay, so maliwanag ho 'yan, ano po. Ito yung paggagamit, ito yung mga limang area na kung saan paano ginamit ang salitang Hebrew word na Elohim in the Bible, ano po. Dahil sa limang area na 'yan, malalaman natin kung ano ba talaga ang correct definition ng Elohim. Okay? Dahil Elohim is not a specific set of attributes, but it is a generic term, a generic name for spirits being. Yan ang dahil sa limang area na nakita natin na we come up with this correct definition of the Hebrew word Elohim. It is not a specific set of attributes. Kasi sa atin, we are trained that the word God refers to Yahweh in the Old Testament. Pero hindi pala, ano ho, dahil maraming beses ginamit yung salitang Elohim in a different way. 5 beses na ito nakita natin ngayong umaga. So therefore, we conclude na ang correct definition of the Hebrew word Elohim is not a specific set of attributes like omnipotence, omniscience, and immutability, eternality, and holiness. But it is a generic term. Yung salitang Elohim is a generic name for a spiritual being. Ibig sabihin, sa madaling salita, ganito, yung salitang Elohim ay pangalan ng mga lahat ng klase ng espiritu na ginawa ng Panginoon. Kasama siya. Ano po? God is in Elohim form. Ano po? But, tingnan natin ha. Tingnan natin. Dahil diyan, makikita natin, ang tanong natin, ano ang pagkakaiba ng Panginoon sa kanila? Kasi lahat sila angels, seraphims, cherubims, demons, devils, disembodied spirits, o mga kaluluwa ng tao, nakita natin, tinatawag silang Elohim in the Old Testament. Pero ano ang pagkakaiba ng Panginoon sa kanila? Kasi binanggit dito sa Deuteronomy 4:35. Puntahan natin tong Deuteronomy 4:35. Ang sabi dito ng Panginoon na po sa Deuteronomy 4:35. Okay, chapter 4 verse number 35. Ang sabi ng Panginoon dito ay ganito, mga kapatid, na po. Okay? Ang sabi? 35 ba? Saan ang 35? Ito, ang sabi. Unto thee it was showed that thou mightest know that the Lord, He is God, there is none else beside Him. Sabi diyan, ano? Okay? That the Lord Adonai, He is Yahweh, there is none else beside Him. Dito parang magkakaproblema tayo dahil sabi dito ng Deuteronomy 4:35, ano po, na wala nang ibang Diyos kundi ang Panginoon.
Pero nakita natin sa mga verses kanina na yung mga dinodiyos na mga bansa, yung mga demonyo, yung mga kaluluwa ng mga tao, yung mga angelic being, heavenly host, ay tinatawag ding mga Diyos. Pero ang sabi ng Deuteronomy 4:35, wala nang ibang Diyos maliban siya. Sabi diyan. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Na mali. Mali yung napag-aralan natin na mga verses kanina na 5. Yung 1 Kings 11, Deuteronomy 32, 1 Samuel 28, Deuteronomy 29. Mali lahat yon. Pero nabasa natin kanina that they are also called Elohim and they are recognized by the Lord nung sinabi niya sa aklat ng Psalms, 'di ba? Yung text natin, ano sabi sa Psalms binasa natin kanina? Sa Psalm 82, ano sabi sa verse number 1? Para ma-recall natin, ano sabi sa Psalm 82 verse number 1? Ano sabi dito? Kung wala nang ibang Diyos, kung hindi totoong Diyos yung mga Diyos ng mga bansa, o hindi totoong Diyos yung mga demonyo, yung mga disembodied spirits, yung mga host of heaven, di dapat hindi sinabi ng Panginoon sa Psalm 82 verse 1, noon sabi niya, God standeth in the congregation of the mighty, and He judges among the gods. God is judging among the gods, sabi dito. Ano po? So, ano ibig sabihin ho dito? Now, ito yung we need to have a caveat, a careful study, dahil pag nagkamali tayo dito, malalaman natin, may tuturo natin na ito ay kamukha ng Egyptian and Greek pantheons, okay? Na maraming Diyos. Opo. Pero hindi yan ang ibig sabihin niyan, ano po? Hindi pantheism ang tinuturo ng Psalm 82 verse number 1. Dahil ang sabi po dito, God, Yahweh is judging among the gods. Ang sabi po dito mga kapatid, ano po? God is saying, ang sabi niya sa verse number 6, ano po? Yes, I have said ye are gods. Mga Diyos kayo, sabi niya sa mga angelic beings, sa mga heavenly hosts. And all of you are children of God, sabi po dito. Okay? So, ano ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan the Lord, He is God, there is none else beside me. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun is Yahweh is Elohim, but no Elohim is like Yahweh. Yun ang ibig sabihin nun. Ano po? Ang ibig sabihin pala, ang Panginoon ay kahalintulad ng mga Elohim, pero walang Elohim na katulad ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin, no, mga kapatid, na pag sinabi ng Deuteronomy 4:35 na the Lord He is God, there is none else beside Him. Wala nang katulad pala ang Panginoon. Ano po? Okay? God is among the Elohim, but there is no Elohim like Him. Yan ang ibig sabihin niyan. Ano po? Dahil dito sa Psalm 82 verse number 1, He is judging among the gods. He is the leader of all the spirits being. Sabi po dito, ano po? He is in control. Next Sunday malalaman natin na lahat ng mga angelic beings ay nagpapaalam sa Panginoon. Makikita natin sa Bible next Sunday. Papaano sila bago gumawa ang mga anghel sa langit, nagpapaalam yan sa Panginoon. Ano po?
Kahit si Satanas, nagpapaalam yan sa Panginoon bago kumilos. Hindi siya makakilos na walang pahintulot ang Panginoon. Ano po? Yan ang ibig sabihin ng heavenly council, ano po? Divine council sa Psalm 82 verse number, or in the congregation of the mighty, or a divine courtroom, kumbaga, no? And he is judging among the gods. Sabi po dito, mahalaga po 'yan, mga kapatid, ano po. So, God is in the category of Elohim, but no Elohim is like God, our God himself. Yan ang mensahe natin ngayong umaga. Dahil diyan, ang paniniwala natin sa Panginoon ay matibay dapat, dahil siya ang pinaka makapangyarihan sa lahat. Ano po? Nakita natin ngayong umaga na kahit may mga iba't ibang puwersa na kumikilos sa buong universe, sa buong mundo, sa buong sangkalawakan, pero lahat sila ay hindi po makakakilos kung walang pahintulot ang Panginoon. Ano po? Kaya kung ang sinasamba natin ay mga Diyos-Diyosan, katulad ng mga Diyos ng mga bansa, sabi po dito sa 1 Kings chapter 11, ay matakot tayo. Pero kung ang dinodiyos mo, pinapaniwala mo ay Diyos ng salita ng Panginoon, ay wala tayong takot. Ano po? Nagkakaroon tayo ng malakas ng pananampalataya dahil there is none else beside Him. Sabi diyan, ano po? Okay? Without me, sabi ng Panginoon doon sa New Testament, this is the Old Testament way of saying sa New Testament na without me, ye can do nothing. Ang sabi, ano po? Kaya po, marapat lamang dahil sa kaalamang ito, ang mga tunay na tumanggap sa Panginoon ay nagkakaroon ng kapayapaan sa panalangin. Kapag merong tayong kahirapan o meron tayong problema o merong pasakit sa buhay, manalangin ka sa Panginoon dahil siya ang may control lahat ng puwersa sa paligid mo. Ano po? Ito yung itinuro ng Panginoon sa mga disipulo nung tumawid sila sa Sea of Galilee at natulog ang Panginoon sa bangka. Nung natutulog ang Panginoon, nagkaroon ng bagyo. At takot na takot yung mga disipulo, ano po? Dahil ang lakas ng bagyo, parang lulubog na sila. At ang alon ay kasinlaki ng bundok. Sabi po doon, ano po? At natakot ang mga disipulo, ano po? Okay? At ano ang sabi ng Panginoon? Ano ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo? Nagising siya dahil ang ingay nila, ano po, natatakot na sila, ano? Okay? But the Lord Jesus Christ, calmed the storm. Yun ang tinuturo ng Panginoon dito sa lesson natin, ano po? Na nakita natin na lahat ng puwersa ay kumikilos para sa mga nananampalataya sa Kanya. Ito yung Old Testament way of saying ni Apostle Paul sa Romans chapter 8. Ano po? Anong sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 8? Na kalimutan ko yung verse na yon, ano po? Ano sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 8? Ha? Ano sabi? Sa Romans chapter 8, may kahalintulad ito sa Romans chapter 8 eh. Ha? Sa Romans chapter 8? Yung pagdating sa mga good and bad things ng buhay natin. Ang sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 8? Ha? All things, sabi niya, di ba? Oo. Ang sabi niya? Sa all things, ha? Hindi lang mabuting bagay, hindi lang masamang bagay, pero all things work together for good. Sabi ni Apostle Paul, di ba? Kanino? To them that love
the Lord. Okay, so ibig sabihin dito, lalakas ang pananampalataya mo dahil kapag dumadaan ka sa bagyo sa buhay, kahirapan sa buhay, manalangin ka sa Panginoon dahil nasa Kanya lahat ng kapangyarihan. Ano po? Diyan naniniwala tayo na ang panalangin ay nagbabago ng mga bagay-bagay. Ano po? Malalaman natin yan next Sunday paano. Ano po? So, pag sinabi ng Panginoon dito na the Lord, He is God, there is none else beside Him. Ano ibig sabihin niyan? Yahweh is an Elohim, but no Elohim is like Yahweh. Ano po? Okay? Yan ang lesson na makikita natin ngayon. And also, in closing, wag na natin puntahan yung iba. Ano po? Dahil magtatagal pa tayo. Let me just quote for you itong mga verses sa Psalm, ano po? Psalm number 86. Babasahin ko po sa inyo, pakinggan niyo po sa pagtatapos natin, ano po? Psalm number 86 verse number 8. Ang sabi ni David po dito, pakinggan niyo po, ano po? Hindi ko na ipo-project dahil ito yung matatapos na po tayo, closing statement natin. Psalm 86 verse number 8. In line with the heavenly council, ang sabi po dito, among the gods there is none like unto thee, O Lord. Again, maliwanag, di ba? There is a council in heaven and God is the leader. Among the gods, sabi po dito, there is none like unto thee, O Lord, neither, ano to? Are there any works like unto thy works? 95 verse number 3. Psalm 95 verse 3. Anong sabi? Listen, matapos natin. Verse number 3 ng Psalm 95. For the Lord is a great God and a great King above all gods. 96. Psalm 96. Verse number 4. Anong sabi dito sa 96 verse number 4? Babasahin ko po. Ang sabi, for the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. And 97, Psalm 97 verse number 7. Verse number 7. Confounded be all they that serve graven images, that boast themselves of idols. Worship him, all ye gods. For the Lord, verse 9, for thou, Lord, art high above all the earth, thou art exalted far above all gods. Sabi po diyan, mga kapatid, ano po? And lastly, Psalm 136 verse number 2. O give thanks unto God of gods, for his mercy endureth forever. Okay, so yan yung mga ibang verses lang na nagsasabi that there is a heavenly council dito po sa salita ng Panginoon. Ano po? So if you doubt this doctrine, I go through to these verses and see for yourselves. See for yourselves na ito po ay nasa salita ng Panginoon without any preconceived idea. Malalaman mo ito pala ay sinasang-ayunan lang salita ng Panginoon. So we will see you again, I hope, next Sunday, and continue to follow, like,
and share itong YouTube channel natin para po sa paglilingkod natin sa Panginoon.